Hello and good day po sa ating channel. Sa puntong ito ay sasagutin po natin ang mga claims ni Mr. Ibrahim Romas sa kanyang argument dito. Kasi ang kanyang ina-argue dito, mali raw ang katuruan ng Christianity tungkol kay Kristo Jesus bilang tanging tagapagligtas. So, ngayon, isa pa sa pinpoint na pwede nating i-discuss kung si Kristo nga ba ang tanging daan ng kaligtasan. So, moreover, i-discuss na natin ito ngayon. So, simulan na natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, tatalakayin ko sa inyo ang mali ng pagtuturo ng mga Kristiyano. Ang problema, wala po siyang naipapakitang reasons why he thinks na mali talagang teaching ng Christianity, especially of who Jesus really is. Mostly, yung mga pinapresenta ng mga Muslim friends natin ay batay lamang sa misrepresentation kung ano talagang turo ng Christianity. Anyway, tuloy natin. Mula sa Biblia, mali. Eh dyan nga umalis ako dahil alam ko ang tama at ano ang mali. Yung moral standard mo para sabihin mo na mali ang scripture. I mean yung Bible. Kasi, if we still remember, ang mismong Quran na mismo ang nagpapahayag na ang Biblia na siyang hawak noon ng mga Jews and Christians nung panahon ni Muhammad at ay siya ring parehong Biblia na ginagamit natin ngayon. So, ang kanyang assumption, naging Muslim siya kasi nagbasa raw siya ng Biblia. Pero anong ibig niyang sabihin nagbasa ng Biblia? And Mr. Romas, if you are watching this video, please answer my question. What do you mean you have read the Bible so you became a follower of Muhammad? Yung nalaman mong mali, umalis na ako. Mali. What standard that you're talking about here? Una, yung katuruan na ang Biblia ay salita ng Diyos. Ang daming mga kabastusan. Oh, ang tanong, prescriptive ba yan o descriptive? Actually, hindi po nasagot ni Mr. Romas. Nag-assume na lamang siya. Mga injustisya. Injustice! Can you compare to what your own prophet did? Contradiction. Nandiyan Contradiction. What do you mean by the word contradiction? sa Biblia ang dami. Sino makakarinig nito na hindi sang-ayon sa akin? Sige, mag-usap tayo live. Pwede. Live. Maybe before Christmas or after Christmas. Sige. But anyway, let's point out this way. If he already watched my discussion with Mr. Ahmad Domer of Dawa Comparative, yan na po yung bagong pangalan ng page ni Mr. Domer. Shoutout pala kay Mr. Ahmad Domer. I hope okay ka lang po dyan. Last time nung nagkaroon kami ng dialogue o yung debate noong 2021, we discussed the reasons which is reliable, the Bible or the Quran. Anyway, kung gusto ni Mr. Romas na iyan ang magiging isa sa mga magiging discussion, then that's okay. But anyway, take note, ang topic, wrong teaching daw ng Christianity about Christ Jesus being the only Savior. Anyway. Dito naman ang karaniwan, itong si Jesucristo daw Savior. Kayo wala kayong Savior eh. Ha? Bakit daw? Kami mayroon kaming Savior. Yeah. Pero yung Savior nyo, walang kakayahan na maging tao. And if you're talking about Muhammad, he's not even a Savior. So, tinanong ko. May tinanong ako. O sige, ano dong tanong? Ang rapist ba? Namatay siya nga rapist. Saved pa rin siya? Oo. Basta naniwala lang siya kay Jesucristo. Cut it out. What do you mean by the word naniwala? At hindi ko lang alam kung sino ba ang nakausap ni Mr. Romas. Mr. Romas, kung nakikinig ka po sa akin ngayon, sasagutin po kita. First, if you are talking about a certain rapist or murderer or whoever they are, who repent their sins and they entrusted themselves to Jesus Christ, our Savior and Lord, and they live according to His will, yun po yun. Save. Why? Because they put their trust in the one who died and rose again from the dead. Hindi dahil sa mga mabubuting gawa. Okay?
At saka, Mr. Ibrahim, gusto ko pong itanong sa inyo, can you define the word believe o yung terminong naniniwala sa akin? Pwede mong pwede mong isulat yan sa comment section o pwede mo po akong itag sa inyo pong page. Anyway, pagpatuloy natin. Eh, rapist nga eh. Pero naniwala sa kay Kristo. Eh, save daw. Huh? Magnanakaw, kurap, namatay na kurap, namatay nga magnanakaw. O, namatay siya na nagbibinta ng shabu. Yun na ang hanap buhay niya. So, basta naniwala lang kay Kristo. Save. Dito, nami-misrepresent niya yung salitang faith o pananampalataya. It sounds like Mr. Ibrahim Romas has no idea what the word faith or to believe is according to the Bible. Iginigiit niya na ang mga Kristiyano daw ay wala raw Savior, even though in reality, nami-misrepresentan niya already kung ano talaga ang salitang faith o pananampalataya in terms of biblical worldview. Dito pa lang, may problema na po ang kanyang mga pinagsasabi. Anyway. Yun ba mga kapatid? Yun ba ang sabi ni Kristo? Makamtan ninyo ang buhay na walang hangganan, makamtan ninyo ang paraiso, sasabi ni Jesus na ganon? Sabi pa nga ni Pablo we are not under the law, but we are under of grace. Paul never said that we must not, hindi sinabi ni Apostle Paul na ganap ng wala na yung batas, we can do anything. Wala pong sinabing ganun si Apostle Paul, Mr. Romas. You again misrepresented the teaching of the Bible again. Mayroon ka lang pananampalataya, paniniwala kay Kristo, salba ka na. Sana po sa next video nyo po, pakidefine yung salitang nanampalataya sila kay Kristo, ligtas na, o kita mo. Pakidefine. Wag po lang puro laway. Ang iba nga, kahit hindi ka nagagawa. Basta maniwala ka lang kay Kristo. Remember the word maniwala, no? Itong challenge natin kay Mr. Ibrahim Romas. Define the word faith. Define the word believe. Save ka na. Yun ba? Dahil wala daw ibang savior sabi nila si Kristo. Savior. Basta may paniniwala lang kami kay Kristo nga Savior, save na rin kami. Ang tinutukoy ba niya yung mga nasa hyper grace o easy believism? Kung oo, yun ang tinutukoy niya. Pero hindi po niya tinutukoy yung talagang Christianity. Dagdagan pa nila, pag maniwala ka nga si Kristo isang Diyos, save ka na. Yan ba ang turo ni Kristo? Or yun ang turo ni Pablo? Titingnan nga natin ang Biblia, mga kapatid. Mismo, sige, tingnan natin. Tingnan natin ang Biblia. Yun ba ang sinabi ni Kristo? Dito sa Biblia, basahin natin sa Mateo 19, versikulo 15 hanggang 17. Okay? And he laid his hands on them and departed thence. And behold, one came and said unto him, Good master, what good thing shall I do that I may have eternal life? That I may have eternal life, that I may have heaven, that I may have paradise. Because eternal life, meaning to have paradise, or will be in heaven, di ba ba? Pag sinasabi mo, buhay na walang hangganan, ibig sabihin, paraiso ka na. Anong gagawin ko, good master? Maparaiso ako, makamtan ko ang buhay na walang hangganan, ano ang gagawin ko? Anong sagot ni Kristo sa 17? And he said unto him, sumagot si Kristo sa kanya, Why callest me thou good? Bakit tinawag mo ako na good? Mabuti. Bakit tinawag mo ako mabuti? There is none good but one. Walang ibang mabuti kundi ang isa lamang. That is God, sabi niya. Kung siya ay God, sinabi na niya, you are correct, because I am God. Di ba? Pakikahin lang natin ng kaunti yung pinagsasabi ni Mr. Romas.
Is Jesus here rebuking the man for calling him good and thereby denying his deity? Balikan natin yung talata, no? May isang lalaki naman na lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano po ba ang mabuti kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit itinatanong mo sa akin kung ano ang mabuti? Isa lang ang mabuti at walang iba kundi ang Diyos. O yun nga, sa ibang salin, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Did Jesus said, I am not good? Sinabi ba ni Kristo dyan, hindi ako mabuti? Sinabi ba niya yon? Did Jesus really deny his deity? Of course, he doesn't. Ang pinipinpoint lamang dito ni Kristo, he is using a penetrating question to push the man to think through the implications of his words, to understand the concept of the goodness of Jesus, and most especially, the man's lack of goodness. Okay? Ang punto diyan, parang sinasabi, nang sinabi mo, ito yung parang point na sinabi ng Lord, no? Doon sa mayaman. Parang ganitong sabi ng Lord. So, sinabi mong mabuti ako. Did you ever recognize me that I am God? Yun po yung point eh. Ituloy natin ang remark dito ni Mr. Romas. Sige. Correct. Why you know that? Huh? Pero si Kristo, bakit tinawag mo ako ng mabuti? Sinabi ba ni Kristo, hindi ako mabuti? Come on. Hindi naman tinanggi ni Kristo yung pagiging mabuti niya. Come on. Mayroon lamang isang mabuti. Yun ang Diyos. Correct. And yet, ito ha, Mr. Romas, did you ever read John 10 as a whole? Especially when Jesus said that he is the good shepherd. That he said that before Abraham was born, I am in John 8. May hamon nga si Kristo eh. Na kung sino daw ang mga pagpatunay na nagkasala siya. But if the world enter into life, keep the commandments. Paano pala makamtan ang paraiso? Paano pala makamtan ang buhay na walang hangganan? Hindi pala sa pangalan na Savior eh. Parang mali ang point dito. Hindi lang parang. Real talk, maling-mali po ang pinagsasabi dito ni Mr. Romas. Tingnan nyo po mabuti ha. Tingnan nyo po yung mabuti yung talata at tingnan nyo po yung pinagsasabi niya. Bakit tinawag mo ako ng mabuti? Mayroon lamang isang mabuti. Yun ang Diyos. But if the world enter into life, keep the commandments. Paano pala makamtan ang paraiso? Paano pala makamtan ang buhay na walang hangganan? Hindi pala sa pangalan na Savior eh. Hindi sinabi ni Kristo, save ka na, you believe on me, you are saved. Hindi yung sinabi ni Kristo eh. How about John 14:6 where Jesus said that He is the only way and that no man comes to the Father except through Him? How about what the words of Christ said in John 3:16 that for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life? The Apostle Peter said na wala ng ibang pangalan na makapagliligtas sa tao. At ang tinutukoy na pangalan ay ang Panginoong Jesus. In Paul's letter, quoting the one of the early Christian hymn, sinasabi na every knee will bow and every tongue will confess that Jesus is Lord. So Mr. Romas, sinasabi mo bang mali si Kristo Jesus dyan? Palibhasa, hindi nyo po nabasa ang kabuuan ng passage. Pero sige, pagbigyan pa muna natin ang kanyang mga claim. Ang sinasabi ni Kristo, keep the commandments. Mabasa din yan sa Marcos 10, versikulo 17. Cut it out. So ang point niya, we need to do good works in order to be saved. At ginamit niya ang mismong passage na ito para patunayan ang kanyang claim nang walang evidence. So anyway, bago natin i-discuss tong passage na to, tuloy natin ang kanyang mga remarks. Hanggang 23, sinabi din. Yun din ang sinabi ni Kristo sa taong lumapit sa kanya. Ano pa, dagdag sa Lucas din. Lucas 18 hanggang 25, yun din ang sinasabi ni Kristo eh. Dito, dagdagan natin. Dito sa Lucas 18:21. Okay? Dagdagan natin. A certain ruler asked him, saying, Good master, what shall I do that to inherit eternal life?
para makamtan ko ang buhay na walang hangganan. Huh? Good master. Then Jesus said unto him, why you callest me good? Huh? None is good, save one, that is God. Huh? Thou knowest the commandments, alam mo ba ang batas? Huh? Do not commit adultery, do not kill, do not steal, do not bear false witness, honor your father and thy mother. And he said, all this, lahat ito, ang tao sumagot, lahat ito, all this I have kept from my youth up until now. Now, when Jesus heard these things, yung narinig ni Kristo na ang bata, itong patang tao na ito ay sumunod pala sa batas, sabi ni Kristo, now, when Jesus heard these things, he said unto him, ye lackest thou one thing. May nakulang pa sa'yo. Oo, sige, ituloy mo pong pagbasa. Kasi habang tinutuloy mo po yung pagbasa, you are debunking your own religion, Mr. Ibrahim Romas. Sige, ituloy nyo po. At mamaya-maya, papansinin nyo po ha, bakit ganon? Tingnan natin. Dito pa lang, masasabi natin na tama pala ang Christianity. That Jesus and Jesus alone is our Savior and our Lord. Pakituloy, Mr. Ibrahim Romas. Let me listen to the said passage of Scripture wherein you are already debunking your own religion badly. May nakulang pa sa'yo. Ang iba naman, if thou wilt be perfect, sa ibang translation, if thou wilt be perfect, kung gusto kang ma-perfecto. Dito naman, mayroong kakapang nakulang. Sabi ni Kristo, sell all thou hast and distribute unto the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me. Thank you for debunking Islam. Di ba narinig yung aking palakpak? Hindi nagkuha na. Sayang, meron sana tayong sound effect eh. Pero sige. Tingnan nyo kung paano niya na-debunk mismo ang Islam badly sa pagbasa ng passage na yan. Ang iba naman, if thou wilt be perfect, sa ibang translation, if thou wilt be perfect, kung gusto kang ma-perfecto. Dito naman, mayroong kakapang nakulang. Sabi ni Kristo, sell all thou hast and distribute unto the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me. Thank you, Mr. Ibrahim Romas, for proving us the obvious. Okay, sige. Tingnan natin yung passage na to, no? Okay? O yan. So, ayan, di ba? Guro, ano po ba ang mabuti kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit itinatanong mo sa akin kung anong mabuti? Isa lang ang mabuti, walang iba kundi ang Diyos. Kung gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos. At sinabi ng lalaki, alin po sa mga ito? At nabanggit nga ng Panginoong Jesus ang mga sumusunod. Huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sasaksi ng kasinungalingan, igalang mo ang iyong ama at ina, mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. At ang sabi ng binata, sinusunod ko po ang lahat ng yan. Ano pa po bang kulang sa akin? At itong sagot ng Lord, kung nais mong maging ganap sa harap ng Diyos, umuwi ka at ipagbili ang iyong ari-arian at ipamigay mo ang pera sa mga mahihirap. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin. Hindi sinabi dito ni Kristo na bumalik ka at mag-pledge allegiance ka kay Allah. Walang ganon. At bukod dyan, listen my friends, listen. Matapos pinahayag ni Kristo yan, anong nangyari? Umalis ang binata na malungkot dahil napakayaman niya. Bakit daw? He realized that although he had devoted himself to keeping the commandments, nabanggit nga yung mga to, ayan. Pero nabigo siya na sundin ang pinaka-dakilang utos. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Wait, guys.
Bumalik ka at sumunod sa akin, ang sabi ng Panginoong Jesus. If Jesus was just a mere man, palagay ba ninyo, sasabihin ba niya itong outrageous claim na to? Hindi po. Well, the man's riches were of more worth to him than God. And thus, he was not good in the eyes of God. So, ano po ang moral lesson na dapat nating pakatandaan diyan? Jesus' fundamental lesson here is that goodness flows not from a man's deeds, but rather from God Himself. Inimbitahan ng Panginoong Jesus ang lalaking mayaman na ito na sumunod sa Kanya, na magtiwala sa Kanya, na siyang only means of doing good by God's ultimate standard. Jesus describes to the young ruler what it means to follow Him. Yung ano bang ibig sabihin ng pagsunod sa Panginoong Jesus? To be willing to give up everything, thus putting God first. Kumbaga, God first before anything else. God first. Siya yung pinaka-main priority. When one considers that Jesus is drawing a distinction between man's standard of goodness and God's standard, it becomes clear that following Jesus is good. Kaya nga sinabing, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Ano bang ibig mong sabihin? Yan ang punto ni Kristo sa mayaman eh. Jesus never, ever denied His deity in this passage. So, the command to follow Jesus Christ is the definitive proclamation of the goodness of Jesus Christ. Thus, by the very standard Jesus is exhorting the young ruler to adopt, si Jesus ay mabuti. Si Kristo Jesus ay mabuti. It necessarily follows na kung si Kristo Jesus ay talagang mabuti sa ganoong standard nito, edi dinedeklara pala ni Kristo ang kanyang sarili bilang Diyos. What do we mean by Christ being God? It means that He is equal to the Father in nature, God. It only makes sense in the light of the doctrine of the Trinity. Again, imbis na patunayan ni Mr. Ibrahim Romas yung kanyang title na wrong teaching ng Christianity na si Jesus, na mali yung teaching na yan, na si Kristo ang tanging tagapagligtas, ironically, ngayon pa lang, without even realizing, pinatutunayan lamang sa atin ni Mr. Ibrahim Romas na si Hesus Kristo nga ay mabuti, aktwal na mabuti, therefore, si Jesus ay Diyos at tagapagligtas. So, Jesus' question to the man is designed not to deny His deity. Ito. Yung bakit tinatanong mo sa akin kung anong mabuti. O, kung titingnan natin yung ilang mga salin like magandang balita, balik tayo dito, ayan, bakit mo ako tinatanong kung anong mabuti? O kaya sa mga salin ng Biblia tulad ng ang Biblia, asan na tayo? Ayan bakit mo ako tinatanong tungkol sa mabuti? O bakit mo ako tinatawag na mabuti? Pinipinpoint lamang itong point na to. The question of Jesus to the man is designed not to deny his deity, but rather to draw the man to recognize Christ's divine identity. So kung logic lang naman ang pag-uusapan, Premise 1, Jesus claims only God is good. Premise 2, Jesus claims to be good. So, therefore, Jesus claims to be God. So, maraming salamat uli kay Mr. Ibrahim Romas at pinatunayan niya unexpectedly and unintentionally that by quoting the said passage na inaakala ay nagde-deny sa pagka-Diyos at pagiging Savior ni Kristo, he was just showing to us, without any shadow of doubt, that Jesus is God, our Savior. Huwag mo kaming gamitan ng word for word. Hindi po epekto yan. Anyway, ituloy natin po ang kanyang remarks.
Ibig para sabihin, makamtan mo ang buhay na walang hangganan kung susunod ka sa batas. Wrong. That's a textbook example of poor hermeneutics. Hindi po ganyan ang sinasabi ni Kristo dyan. Halatang ang nai-focus niya yung dun sa yung mga sinabi doon na lahat ay ginawa ng lalaki. Pero hindi niya po nakita yung come and follow me na sinabi ni Kristo. Ng Diyos. Which is ironically, if we will use the said logic, it sounds like Jesus really claimed to be God here. Hindi pala dahil sa pangalan ni Kristo, ligtas ka na, save ka na. Yeah, what about the words that he claimed, follow me, yung sinabi ni Kristo? Can you elaborate it? Can you explain it by actual analysis of the passages of the Bible that you are quoting? God the Savior, kahit kami ay rapist, mamatay kami nga rapist, save na kami. Dito po papasok ang pagmi-misrepresent niya sa doktrina ng justification and sanctification. Kasi ang inassume, dahil naniwala ang tao kay Kristo, which means saved na, which is true naman. Pero, kung akala niya ay mere lamang na pag-acknowledge lamang na, parang alam kong si Jesus ay tagapagligtas, hindi po yon. Baka nakakalimutan niya po yung John chapter 1 verse 12. Na yaong mga tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. And remember my friends, in this video, Mr. Ibrahim Romas was not able to define what does it mean when he said naniniwala or to believe. Save na kami. Ang iba naman, basta maniwala ka kay Kristo nga Diyos, save. Hindi na sinabi ni Kristo. Without even realizing that Mr. Romas already debunking his own premise. Ang nagtanong ay isang youth, isang tao, nga paano ko makamtan ang buhay na walang hangganan? Hindi niya sinasabi, you believe I am God. You believe the Trinity. Hindi. Look at this passage. Nakita mo ba? Di ba binasa mo? Binasa niyo po, di po ba? Think about it. Think about it. Come on, Mr. Romas. You're not ignorant in reading this passage. Tignan mo pong mabuti without inserting any Islamic concept in your own mindset. Hindi po sinasabi ni Kristo dyan na, gumawa ka ng mabuti para maligtas ka. Hindi. Meron po sinabi yung dulo, bumalik ka at sumunod sa akin. Therefore, ang standard ng goodness ay si Kristo mismo. Hindi po yung goodness ng tao. Walang matuwid, wala ni isa. At ito pong tanong ko po sa inyo. Wala po ba kayong nagawang mistake sa inyong buhay mula po pagkabata? Alam nyo, kung totoong sinasabi niya, we need to do good works perfectly. Walang mintis, walang kulang, wala. Pero mag-aminan tayo, lahat tayong mga tao nagkakamali, nagkakasala oras-oras araw-araw. At kung sasabihin natin, kailangan natin gumawa ng mabuti para maligtas. Nako, mali na po ang theology ninyo, sir. Makamtan na ang buhay na walang hangganan. You believe the Trinity. Tapos, anong connect? I am the second person of the Trinity. Kailangan ba talaga word for word? Sige, challenge sa'yo. Where did Jesus said, I am not God, don't worship me? Where did Jesus said, the God is not Trinity. There's only one person of God. O kaya, saan sinabi ni Kristo na doon sa mismong Bible na lang? Sige, yung sinasabi na there's no God but Allah and Muhammad is His messenger. Dahil word for word lang challenge nyo, pakisagot muna yan bago ako sumagot. Hindi. You just believe me, you are saved. By my blood, you are saved. Hindi yan ang sinabi ni Kristo eh. Yeah, pero yan ang turo ni Kristo at ng mga apostol niya. Tulad ng sinabing ni Kristo, Matthew 20:28, na naparito siya hindi para maglingkod, kundi paglingkuran at ialay ang kanyang buhay bilang pantubos para sa marami. Did you ever dare to read John chapter 10, verses 17 to 18? If not, ipabasa ko sa iyo, Mr. Romas, ha?
John chapter 10, 17 to 18, para malaman po ninyo. Anong sabi ng Panginoong Hesus? Dahil dito'y minamahal ako ng Ama at sapagkat niniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at mayroon akong kapangyarihang kuning itong muli. Masasabi po ito ng tao lang? Sige nga. Mr. Romas, if you're thinking na walang sinabing ganon si Kristo, I don't care yung tungkol sa word for word. We are talking about the teaching of Christ here, not the teaching of the said guy who claimed that he knows Jesus, even though he did not witness the same event that the first century apostles of Christ witnessed. Kaya isa sa challenge ko sa mga Muslim friends natin, ipakita yung actual evidence outside the Bible and the Quran na itinuturo yung Islamic Jesus na inyong pinapaniwalaan. And yet, no Muslim could ever dare to answer this kind of challenge. Wala ni isa. Tuloy. Nga sa aking dugo, maligtas ka ikaw. Yeah, unless what John the Baptist said, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Tawagin mo akong Diyos, maligtas ikaw. Yeah, when Jesus said, before Abraham was born, I am. When Jesus said, everyone will honor the Son in the same way we honor the Father. The same Jesus who said, I and the Father are one. That the same Jesus said, no one comes to the Father except through me. We don't need word for word to prove that. Napakababaw at walang kwenta at napaka-absurd na posisyon yan kung yan ang gagamitin nyo po sa debates. Pero itong mga Muslim friends natin, especially mga Muslim apologists, they are using the same tactic na napaka-absurd kung gagamitin din natin yung kanilang mismong taktika. Right? May niwala ka sa akin, second person ako ng Trinity, maliligtas ikaw. Hindi yan ang sinagot ni Kristo eh. Did you ever read John chapter 5 verse 22 to 23 or did you ever dare to avoid it dahil hindi po nakaakma sa iyong pananampalataya? Sabi niya nga, if gusto mo makamtan ang buhay na walang hangganan, keep the commandments. Huwag po kayong mag-cut ng passage. Halatang nandaraya ka eh. Tignan nyo nga po itong passage na to, diba yan? Kung nais mong maging ganap sa harapan ng Diyos, Kasi, if you want to be saved, you must have to do good works perfectly. Nang walang mintis. Pero maging tapat po tayo. Wala ni isa sa ating makakagawa niyan. But Christ already did that in our place. Tingnan niyo po, malinaw Sumunod sa akin. Follow me. Hindi po sinabi, just follow my teachings only. Come on, Mr. Romas. Nahuhuli po kayo sa pandaraya sa pagbabasa ng scripture out of its proper context. You even don't answer if the passages that you mentioned like in about sa Canaan, ganyan, prescriptive ba o descriptive? Yan din ang sa Islam, mga kapatid. Maniniwala kami, makapunta kami sa paraiso kung susunod kami sa batas ng Diyos na binigay kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Which is not even an eyewitness on the time when Jesus is here on earth. Mr. Romas, itong challenge ko sa'yo. Pakinggan nyo po ako. Okay? Sana po napakinggan nyo po ng kabuuan ng video na to. Ito po ang challenge ko po sa inyo ha. Yung bang Islamic Jesus na prinomote ni Muhammad ay nabuhay nung unang siglo? Kung po, nasaan po ang mga actual historical data na nagpapatunay dyan at ang hindi tunay na Jesus ay ang Jesus na nasaksihan ng mga early followers niya noong first century. Yan po ang challenge ko po sa inyo, Mr. Romas. If the Lord wills, I hope, tingnan ko lang muna, next week, sige, magkaroon po tayo ng dialogue ukol dyan. Okay?
So anyway, let me finish this at saka mukhang alam na natin yung pinaka-point niya. Ang ina-assume niya dito sa passage na to, Islamic daw. Parang Islam daw yung turo daw ni Kristo without even realizing kung ano yung sumunod. At in fact, by reading the entire passage here, he unintentionally proved to us that Jesus alone is our Savior, our Lord, and our God, and that Islam is false. So at this point, tatapusin na natin mismo by quoting Dr. Frank Turek from Cross-Examined kung bakit tanging kay Kristo lamang talaga. So let's watch this. Why did Jesus claim to I ask my question Wait a again. minute. Why did Jesus claim to be the only way? It's not an arbitrary claim. It's because there's no other way to reconcile infinite justice and infinite love. Look, if God is infinitely just, and He is, then I'm not going to make it in His kingdom, and neither are you, because we've all done unjust things. So how can a God of infinite justice not punish us? The only way He can avoid that is to punish an innocent substitute in our place who voluntarily takes our punishment on Himself. Where can He find an innocent substitute who's not guilty himself for his own sins? Only in Himself. So God comes to earth, He adds humanity to His deity, He allows the creatures who rebelled against Him to torture and kill Him so He could take their punishment on Himself. That's why Jesus is the only way. Okay. So, mali ba ang turo ng Christianity na si Jesus lamang talaga ang tagapagligtas? Hindi po. If Jesus is God, whatever He said in the Bible is true. And here is our challenge to our Muslim friends who are watching this right now. Huwag lang po tayong basta maniwala lamang. Kung ang definition ni Mr. Roma sa salitang faith ay yung parang maniwala lang, yung parang alam, aware ganito, it's not even what faith is according to the Bible. And lastly, itong challenge ko rin, wag lang din po kayo basta maniwala lang kaagad-agad sa akin. I-re-examine po natin yung parehong argument, kayo lamang po makapagpasya. So that's all for now. See you on the next apologetic video. God bless sa lahat. Jesus is Lord.